Ganitong oras ay nag-average ng 24, 23. So hindi siya umabot ng 200 watts. Ibig sabihin mahina yung araw ngayon. What's up guys? Welcome back to my channel. To this video ay gusto kong i-share yung bagong item na nabili ko. Additional collection na naman para sa ating solar setup. Nakakarik talaga mag-DIY ng solar setup. Hindi totoo yan. Kasi maraming pwede i-upgrade, pwede i-dagdag. So yung curiosity natin ay hindi mapigilan. Tarantado! Bali ito yung nabili ko. Yan. Bali ano ito? Ito ay watts meter. Anong purpose nito? Para ma-monitor yung ating solar panel papunta sa ating solar charge controller kung ilang watts talaga pumapasok sa ating solar charge controller. Kung mapansin nyo, dalawa yung binili ko. Bakit dalawa? Bali, nandito ang kanyang guide kung paano gamitin ito. Manual pala. Yan. So, hindi ko nabasahin ito kasi nga marami ko nakitang guide dito. Kaya medyo alam ko na yung basic nito. Bali, dalawang binili ko kasi yung isa para sa solar panel papunta sa solar charge controller. Tapos ito naman is para sa solar charge controller papunta sa battery. Bali, anong purpose? Ulitin ko. Para ma-monitor. Ang purpose lang ito is para ma-monitor yung wattage na pumapasok. Kumaga parang dagdag pampapugi na naman sa ating setup. Bali, ang mangyari, makita natin yung solar panel papasok sa solar charge controller, makita natin yung wattage na pumapasok. Especially malaman natin kung peak hour, lalo na sa tanghali, mainit, makita natin yung maximum wattage. Kung makulimlim naman, makita natin yung wattage na pumapasok kung gaano siya kaina. Bali ito naman is makita natin yung solar charge controller papunta sa battery. Kung mapapansin nyo, makiba yung wattage na pumapasok sa battery. Kasi nga yung solar charge controller is kino-convert na yung galing sa solar panel. Siyempre, para hindi masira yung battery, makontrol yung wattage na pumapasok sa battery. Para magkaroon ng safety yung battery, yan ang gagawin ng solar charge controller. So dahil meron tayo nilagay na monitoring, makita natin yung ilan ba talaga pumapasok sa source controller papunta sa... Ang tanong dito is, kailangan ba talaga ito sa ating solar setup? Ang sagot dyan ay hindi siya kailangan, hindi siya recommended. Pero kung gusto niyo talaga ma-monitor yung takbo ng solar setup niyo, yung mga wattage na papasok, ay maganda rin mag-imbes nito. Ang problema dito, dapat malaman mo rin yung amperes na galing sa solar charge controller papunta sa battery. Baka kasi hindi siya pwede ito kasi manipis yung wire. Unlike dun sa solar panel papunta sa solar charge controller, mababal yung ampere. But for example, yung ginagamit ko is 600 watts. So mababa yung ampere niya. Kahit nasabihin natin nakalagay dito is 150. Sana yun? Basta meron sa description na 150 amperes yan. Di rin siya masusunod kasi yung wire niya is manipis. Parang wire nito is parang nasa TAWG or 12. So maganda lang ito solar panel papunta sa solar charge controller. Tapos yung solar charge controller na ginagamit ko ay LEDJOY 600 watts. Pwede ito gamitin pag ang solar panel gamit ko ay nasa 300 to 400 watts. Pero kung nasa 600 watts na, hindi na siya ideal na ilagay ito sa solar charge controller papunta sa battery. Baka masira ito, masunog. Ito na lang ang pwede natin magamit. Yung isa para sa solar panel papunta sa source controller. Bali dito mayroong guide. May nakalagay dito na source and load. Kita nyo? Source and load. Bali yung source galing sa solar panel. Tapos yung load papunta sa solar charge controller. Bali ito naman, ang source dito yung solar charge controller papunta sa battery. Kasi doon niya ilagay yung load. Okay? Bali, para matestin natin, ilalagay ko siya doon sa ating solar setup kung gumagana. Okay guys, nalagay ko na ang aking watts meter para sa ating solar panel.
Bali, temporary lang ito. Hindi maganda pagka-connect natin na wire. Kailangan nakasolda yan or naka-terminal lock. Bali, ito ang aking load. Yung load, yan, nakakonect sa positive wire ni Ilichoy. Tapos, yung negative ni Ilichoy, ganoon din sa negative niya. Bali, ito, yung positive dito, is connected sa positive ni solar panel. Ganoon din yung negative connected dito. May breaker tayo dito para kung sakali mag-overcharge o may magkaroon ng problema sa solar panel, is agad-agad maprotekta ng ating breaker. Try natin buksan. Pag on natin, dapat ang lagi na una yung battery bago yung solar panel. Yan. Bali, ang oras ngayon ay nasa 1 PM, 1:20 PM. Tapos, hindi ganun kainit. Tanghali ngayon, hindi ganun kainit kasi itong nakaraan na araw bago lang nagbagyo. Bali, ang aking solar panel ay nasa 200 watts. Tapos, itong aking battery, gel type. Ngayon, itong oras ay nag-average ng 24, 23. So, hindi siya umabot ng 200 watts. Ibig sabihin, mahina yung araw ngayon. Yan. Ito yung amperes. Kung makita nyo, 1.12. Parang nagmamatch din dito sa Ilichoy yung solar charge. 1.01. So, parang nagmamatch din. Kakapareha din yung dito. Pati din sa Ilichoy. Pero sa Ilichoy, di mo makita yung wattage. Pero makita mo yung voltage na pumapasok. Yung sa PB, yan yung solar panel, tapos yung battery, ito yung natin battery. Kaya pala mababa yung wattage ngayon na tina-charge sa ating solar charge controller kasi nga full charge na yung battery natin. Tignan natin yung on ng ating inverter kung magbabago. Ito yung inverter, antikas. Tapos i-on natin. Yan. So, kailangan magbaba yung voltage. Kasi kumakain ito ng 10 to 15 watts. Kahit wala nakakonect sa ating outlet. Okay, tingnan natin kung may nabago. Kung napansin nyo, tumakas siya. 27 watts. Kasi nga kumakain ng battery itong ating solar charge controller. Ito ang ating inverter, kumakain sa battery. Yan, nagbago rin dito pero fully charge siya. Wala ko electric fan para masubukan. Bali, at least yung goal natin, makita natin yung wattage na pumapasok. Ito yung wattage na galing sa solar panel. Siguro kung palubat na ito, mag-adjust si solar charge controller, tapos tataas yung wattage na kailangan niya kasi 200 watts, dapat umabot siya sa 100 to 150 watts, parang ganun. Yan. Tapos nasubukan natin na gumagana siya. So, wala ko naglagay sa battery, sa sunod na lang. Bali, sa sunod, ayusin ko yung wiring. Ang pangit dito, hindi siya advisable na ganito yung ang pag-wirings natin. Kailangan malinis yan, nakasolda or naka-terminal lock. Parang ganun. So, kailangan masikip yung mga wire dito para maiwasan sunog. Okay? Hopefully, mayroon kayong idea para sa itong watts meter na nabili ko. Thank you for watching.